ating talakayan sa araw na ito ay hinihiling ko ang lahat na magsitayo para sa ating panalangin na pangunahan ni Maria. Amen! Magandang araw mga bata! Kumusta naman kayo sa araw na ito? Upang walang antukin sa ating talakayan sa araw na ito ay hinihiling ko ang lahat na magsitayo at awitin natin ang ating awitin na may pamagatang paatuhod. Paatuhod, balikat ulo, paatuhod, balikat ulo, paatuhod, balikat ulo, pumadyak at magpalakpakan. Maaari na kayong umupo. Maaari ko bang malaman kung sino ang mga lumiban sa ating klase ngayon? Magaling! Dahil walang lumiban sa ating klase ngayon, bigyan ninyo ang inyong sarili ng 3 padyak. Upang maging maayos ang daloy ng ating talakayan ngayon ay anong mga salita ang dapat natin tatandaan? Pakibasa mga bata. Una, umupo ng maayos. Pangalawa, makinig ng mabuti sa guro at sa kaklase na nagsasalita. Pangatlo, lumahok sa mga gawain at talakayan sa klase. Pang-apat, iwasan ang sabayang pagsagot. 5, itaas ang kamay kung gustong sumagot. Maliwanag ba ang ating pamantayan sa silid, mga bata? Mabuti. Sino naman sa inyo ang may takdang aralin sa araw na ito? Pakipasa dito sa harap, mga bata. Bago tayo dumako sa panibagong aralin, alamin muna natin kung meron ba kayong naalala sa ating tinalakay kahapon. Ano ang ating tinalakay kahapon, Jane? Tama, ang ating tinalakay kahapon ay tungkol sa pandiwa. Jessa, ano naman ang pandiwa? Magaling! Ang pandiwa ay isang salitang kilos o galaw. Mahusay mga bata, talagang naaalala ninyo ang ating tinalakay kahapon. Ngayon naman, meron akong pasasagutan sa inyong jambon. Kung sino ang gustong sumagot ay itaas ang ang kamay at ating sasagutan. Number 1, ano ang salita ito? Jane? Tama, ito ay formal. Pangalawa, Jane? Tama, ito ay di formal. Pangatlo, Jessa, ito ay yun. Mga bata, tungkol saan ang mga salitang ito? Jessa, ito ay tungkol sa tama, kahulugan ng sanaysay. Mga bata, ano kaya ang ating paksa sa araw na ito? Mahusay. Ito ay sanaysay. Mga bata, maaari nyo bang basahin ang ating layunin sa araw na ito? Sabay-sabay natin basahin. Una, natutukoy ang mga bahagi ng sanaysay, panimula, katawan at bukas. Pangalawa, nakakabuo ng isang maikling sanaysay gamit ang tamang istruktura. Pangatlo, naipapakita na mag-aaral ang pagpapahalaga sa pagsulat bilang paraan ng pagpapahayag ng damdamin at salita. Anong mga salita ang ating nabuo kanina, mga bata? Jane? Tama, formal. Ano pa? Jessa? Formal, mahusay. Pangatlo, yun. Magaling, mga bata. Anong mga salita? Anong tawag sa mga salitang iyon? Jade? Tama, kahulugan ng sanaysay. Alam ba ninyo na ito'y mahalaga at mabibigyan ng kabuuan at kagandahan ng isang sanaysay? Ngayon naman ay uunahin nating tatalakayin ang sanaysay.
Sabay-sabay natin basahin mga bata. Sanaysay. Ang sanaysay ay isang maikling akdang panitikan na nagpapahayag ng opinyon, kaisipan, damdamin ng may akda tungkol sa isang paksa. At narito naman ang tatlong kahulugan ng sanaysay. Una, mga bata, Formal. Formal na sanaysay tumatalakay sa mga seryoso at mahalagang paksa. Pangalawa, di formal na sanaysay ay isang sulatin na nagpapahayag ng personal na karanasan, damdamin o opinyon nang may akda sa magaan at malayang paraan. Panghuli mga bata, ang basa, opinyon. Ito ay mahalaga ng paraan na nagpapahayag na dito malaya nating na ibabahagi ang ating mga salubin, opinyon at karanasan. Mga bata, may tanong ako sa inyo. Ano nga ang mga kahulugan ng sanaysay? Gab? Tama, di formal. Ano pa? Jessa? Formal. Ano pa? Yun. Wow, magaling talaga kayo mga bata. Dahil mahusay kayong sumagot, bigyan ninyo ang inyong sarili ng 3 palakpak. 1, 2. Para mas lalo ninyong maintindihan ang ating talakayin ngayon ay meron naman akong ipapagawa sa inyo. Pumili lamang sa loob ng kahon para sa inyong mga kasagutan. Number 1. Ito ay sanaysay na nagpapahayag ng personal na karanasan o damdamin sa magaan at payak na paraan. Jade, ano ang answer? Tama, ito ay di formal. Pangalawa, ito ay sanaysay na tumutukoy sa seryosong paksa gamit ang maayos. Jessa, ano ang sagot mo dito? Tama, ito ay formal. Number 3, ito ay may sariling palagay o pananaw ng isang tao. Ano ang sagot mo dito Jay? Tama, ito ay opinyon. Dahil mahusay ninyo masagutan ang aking pinagawa dito sa harap ay bigyan ninyo ng barangay clap ang inyong sarili. Ngayon naman ay meron akong tulang babasahin sa inyong mga bata. Sino ang sa larawan na ito? Ito ay si... Tama! Siya ay si Maria Makili. At aking babasahin ang alamat ni Maria Makili. Bantay ng kabundukan sa pusod ng kabundukan ng Laguna sa pamamagitan ng bayan ng Los Baños, Albay, ay may isang bundok na tinatawag na Maria Makili or Bundok Makili. Ayon sa alamat, ito ay pinangangalagaan ng isang mahiwagang diwata, si Maria Makili. Si Maria Makili ay isang dalagang diwata na may mahabang itim na buhok, panatag na muka at kabiga-bighaning tinig. Sinasabing siya ang may pusong mapag-unawa, tumutulong sa mga magsasaka, nagbibigay ng pagkain at pangangailangan, at nagbabantay sa kalikasan. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, ang mga tao ay hindi naging tapat sa kanya, may nagsamantala sa kanyang kabaitan. Ninakawan siya at niloko ang kanyang tiwala. Dahil dito, si Maria Makili ay nawala sa paningin ng mga tao. Hindi na siya nagpakita, ngunit naniniwala ang marami na siya ay nagpapatuloy pa rin nagbabantay sa bundok. Kapag may mga sakunang nagaganap sa kagubatan o nawawala ang mga tao walang respeto sa kalikasan, pinaniniwalaang si Maria Makili ang nagbibigay ng aral. Ang alamat ni Maria Makili ay nagpaalala sa atin ng kagandahan ng karapatan, kabutihan at higit sa lahat ng paggalang sa kalikasan.
Habang may mga bundok at kagubatan pa, ang alamat ay nagpapatuloy na mabubuhay sa ating kaisipan bilang tagabantay ng kalikasan at sa ating mga puso. At yun ang alamat ni Maria Makiling. Ano ang inyong naramdaman sa aking binasang alamat ni Maria Makiling? Medyo kinakabahan kayo. Ano ang mensahe ng salaysay na inyong ginawa sa aking binigkas? Jade? Tama, tungkol ito sa pagmamahal sa kalikasan. Ano ang dahilan kung bakit ito ang aking ibinasa? Alam niyo ba mga bata? Tama, dahil ito ay tungkol sa ating kalikasan. Mga bata, nais kong alamin kung naunawaan ba ninyo ang ating paksang tinalakay ngayon. Mayroon akong dalawang katanungan para sa inyo. Ano ang ating tinalakay ngayon? Yes, Brian? Tama, ang ating tinalakay ngayon ay tungkol sa sanaysay. Ano ang kahulugan ng sanaysay, mga bata? Tama, ito ay formal, di formal at opinyon. Ngayon, kumuha kayo ng kalahating papel at meron tayong sasagutan. Basahin natin ang panuto, mga bata. Maghanap ng salaysay at basahin at isulat ang mga aral sa salaysay at basahin ito sa harap. Tama! Tama inyong ginawa, mga bata. At ngayon naman ay para sa ating takdang aralin. Basahin, mga bata. Sabayan ninyo ako. Gumawa ng sariling salaysay na may formal at di formal. Ito ay inyong ipapasa sa susunod nating pagkikita. Yun lamang sa ngayon, mga bata. Paalam!